Kilalanin ang komadrona ng Baryo San Roque sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre. May isang tahimik at liblib na baryo na tinatawag na San Roque. Payapa ang pamumuhay ng mga tao rito. Ang hanap buhay ng karamihan ay pagsasaka at pangangahoy. Bagamat malayo sa kabihasnan, malapit sa isa't isa ang mga tao. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, hindi rin ligtas ang lugar sa mga kwentong kababalaghan na umiikot mula pa sa mga matatanda. Isa sa mga pinakarespetadong tao sa baryo ay si Aling Pasing, ang komadrona ng San Roque. 62 taong gulang na siya, ngunit maliksi pa rin ang katawan. May buhok siyang puti ngunit mahaba at laging nakatirintas. Matalas ang kanyang mga mata at ang kanyang presensya ay nagpapalakas ng loob sa bawat inang kanyang natulungan. Simula pa noong siya ay dalaga, si Aling Pasing ay tagapaanak na. Mana raw ito sa kanyang inang albularyo na siyang nagturo sa kanya ng mga tradisyonal na paraan ng pagpapaanak, paggamit ng halamang gamot, at paglalagay ng proteksyon laban sa mga masamang espiritu na madalas umanong lumilitaw tuwing may babaeng nanganganak, lalo na sa mga buwan ng kabilugan ng buwan. Noong mga nakaraang taon, halos kalahati ng mga sanggol sa buong baryo ay siya ang tumulong iluwal. Kaya't kapag may nagbubuntis, si Aling Pasing agad ang tinatawag. Siya ang may kamay ng langit, wika ng mga matatanda. Ang sanggol na ipinanganak sa kanyang piling, ligtas at malusog. Pero hindi lamang husay ang meron si Aling Pasing. Marami ring nagsasabi na mayroon siyang ki-6 na pandama. Nakakaramdam siya kapag may masamang espiritong nakapaligid. Kaya niyang kilalanin kung may nilalang na hindi tao sa kanyang harapan, kahit pa ito'y nakabihis gaya ng isang ordinaryong mamamayan. May mga nilalang na nag-aanyong tao, anya minsan sa isang kwentuhan. Lalo na kapag may gusto silang kunin, kaluluwa, laman loob, o anak sa sinapupunan. Dahil dito, bukod sa pagiging komadrona, naging tagapangalaga na rin siya ng kaligtasan ng mga bagong ina sa kanilang lugar. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila may pagbabagong nararamdaman si Aling Pasing. 3 buntis na ina na kanyang natulungan ay bigla na lamang ng hina matapos manganak. 2 sa kanila ang namatay habang ang isa ay nabaliw. Wala namang nakita ang doktor sa bayan na kakaiba. Pero si Aling Pasing, alam niya sa kanyang puso, may ibang nilalang na nagpapakain sa mga inang ito o sa kanilang mga sanggol. Isang gabi, habang siya ay naglalagay ng mga tuyong dahon ng sambong sa kanyang altar, may dumating na 2 estranghero sa kanyang bahay. Isang matangkad na lalaki na may mabagsik na tindig at isang babaeng may napakaputing balat at malamlam na mga mata. Sila raw ay mag-asawang bagong lipat mula sa kabilang bayan at nais na doon manirahan sa lumang bahay malapit sa gubat. Ang sabi ng babae, siya raw ay nagdadalang tao at malapit ng mga anak. Hinahanap nila si Aling Pasing dahil nais nilang siya ang maging komadrona. May kaba sa dibdib ni Aling Pasing. Hindi niya alam kung bakit, pero habang tinititigan niya ang babae, tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Iba ang pakiramdam niya. Hindi ito tulad ng karaniwang buntis. Babalikan ka namin, Aling Pasing, wika ng lalaki habang ang kanyang mga mata ay tila nanunuot sa kaluluwa ni Aling Pasing. Pag-alis ng mag-asawa, agad na kinuha ni Aling Pasing ang kanyang maliit na sisidlan ng asin, bawang at pulang tela. Nagdasal siya ng orasyon. Sa kanyang tagal sa serbisyo bilang komadrona, ngayon lang siya muling kinilabutan ng ganoon. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimula na namang marinig ang mga huni sa bubong, mga yapak sa dilim, at mga alingaw ng iyak ng sanggol sa kagubatan. Ang mga manok ng mga kapitbahay ay isa-isang nawawala at ang mga aso ay hindi mapakali tuwing gabi. Nag-uumpisa ng mapuno ng takot ang hangin ng San Roque. At sa gitna ng katahimikan ng baryo, iisa ang tanong ni Aling Pasing sa kanyang sarili, anong klaseng sanggol ang aking iluluwal sa susunod? Misteryosong mag-asawa mula sa ibang lugar makalipas ang 3 araw mula nang unang magpakita ang mag-asawang estranghero kay Aling Pasing, muling bumalik ang dalawa. Sa oras na iyon, tanghali at tirik na tirik ang araw, ngunit tila ba may aninong palaging sumusunod sa kanila, kahit saan man sila tumayo. Hindi ito napansin ng mga tao, pero si Aling Pasing ay likas na mapanuri, lalo na sa mga di pangkaraniwang bagay. Ang lalaki ay nagpakilalang si Mang Lucio, at ang kanyang asawa ay si Aling Rosa. Ayon sa kanilang kwento, sila raw ay galing sa bayan ng Liliw, isang lugar na kilala sa mga matitinding paniniwala sa mga lamang lupa at engkanto. Nawalan daw sila ng anak ilang taon na ang nakalipas, at mula noon ay lumipat-lipat na raw sila ng tirahan.
Ngayon, sa kanilang pag-asang muling makabuo ng pamilya, napadpad sila sa baryo ng San Roque, malayo sa gulo, malapit sa kalikasan. Narinig namin, kayo raw po ang pinakamahusay na komadrona sa mga baryo rito. Mahinahong pahayag ni Aling Rosa habang nakatitig kay Aling Pasing na parabang inieskan ang kanyang buong pagkatao. Marami na po kaming pinuntahan. Kayo lang ang pinagkakatiwalaan ng mga tao. Sana po matulungan ninyo akong iluwal ang aming anak, dagdag pa niya, habang himas-himas ang kanyang tiyan na tila sobra ang laki kahit mukhang 8 buwang buntis pa lang. Bagamat may pag-aalinlangan, hindi nagpakita ng takot si Aling Pasing. Matagal na niyang tinanggap na ang kanyang tungkulin ay hindi lang pagpapaanak, kundi pagiging tagapangalaga rin sa pagitan ng buhay at ng dilim. Kung ang anak mo'y dapat iluwal sa liwanag, gagawin ko ang lahat. Pero kung ito'y inilaan para sa kadiliman, ako na mismo ang tatapos niyan, wika ni Aling Pasing sa kanyang isipan. Pinilit niyang humiti at tumango. Sige, Aling Rosa. Sabihan mo lang ako kung kailan darating ang oras mo. Pero tandaan mo, kailangan ko ng oras para maghanda. May ilang seremonya sa kung kailangang gawin para sa inyong kaligtasan. Napatingin si Mang Lucio sa kanya. Ang titig niya ay malamig, halos walang emosyon, pero may bahid ng pang-uyam. Hindi mo na kailangan ng seremonya, Aling Pasing. Basta't gawin mo lang ang tungkulin mo, lahat tayo'y magiging ligtas. Sa oras na iyon, may tila dumaan na malamig na hangin sa paligid kahit 10 oras ng tanghali. Ang mga manok sa bakuran ay nag-ingay, at ang alagang aso ni Aling Pasing ay biglang tumahol ng paatras, tila may kinatatakutan. Pagkaalis ng mag-asawa, agad naghanda si Aling Pasing. Kumuha siya ng matandang aklat ng orasyon na minanapan niya sa kanyang ina. Hinanap niya ang mga pahinang may kaugnayan sa mga sanggol na hindi galing sa liwanag. May mga babalang isinulat doon, mga palatandaan ng isang anak ng kadiliman. Kapag ang buntis ay hindi natatabla ng basbas ng dasal. Kapag ang sanggol ay halos sabik na sabik ng lumabas kahit hindi pa oras. At kapag ang ina ay tila nawawala ang anino sa ilalim ng araw. Napakunot noo si Aling Pasing. Totoo nga ang buntis ay hindi sumasama sa dasal kanina. Hindi rin siya pinagpawisan kahit tirik ang araw. Sa gabing iyon, sinimulan ni Aling Pasing ang kanyang paghahanda. Gumawa siya ng langis na maihalong pinigang dahon ng asis, abo ng benditang kandila, at dugo ng tandang, isang kombinasyong ginagamit lamang sa pinakadelikadong mga pag-aanak, lalo na kung may hinalang hindi pangkaraniwang nilalang ang isisilang. Kinabukasan, lumabas na ang usap-usapan sa buong baryo. Marami ang nagtatanong kung sino ang bagong mag-asawa na naninirahan sa lumang bahay sa dulo ng gubat, isang lugar na dati iniiwasan ng mga tao dahil sa mga kwento ng naglilihim na nilalang na naninirahan doon. May isang matandang lalaki, si Manggorio, na lumapit kay Aling Pasing habang siya'y namamalengke. Iha, Anya, kilala ko ang bahay na yan. Noon, may tumira riyan na sinasabing aswang. Namatay ang isang buntis sa gabi ng kanyang panganganak, tapos nawala rin ang kanyang asawa. Hanggang ngayon, hindi pa natatagpuan ang kanilang katawan. Napatigil si Aling Pasing. Tila lahat ng piraso ng kwento ay unti-unting bumubuo ng isang larawan, at ito'y larawan ng panganib. Sa mga susunod na araw, mas pinanood ni Aling Pasing ang mga kilos ng mag-asawa. Napansin niya, si Mang Lucio ay hindi nakikitang kumakain sa harap ng ibang tao. Si Aling Rosa, kahit malaki ang tiyan, ay kaya pa ring buhatin ang mga mabibigat na balde ng tubig. Tuwing dapit hapon, pareho silang hindi lumalabas. Tila ba takot sa liwanag ng papalubog na araw. At isang hapon, habang si Aling Pasing ay naglalakad pa uwi mula sa simbahan, nadaanan niya ang lumang bahay ng mag-asawa. Sa kanyang pandinig, may narinig siyang kakaibang iyak ng sanggol mula sa loob ng bahay, pero wala pa namang balita na nanganak na si Aling Rosa. Paglingon niya, may 2 pares ng mata ang nakasilip mula sa isang bitak sa bintana. Isa ay kay Aling Rosa ang isa, hindi niya maipaliwanag. Mula sa dilim, tila may mapulang mata na hindi tao, nakatingin sa kanya, malamig, galit at gutom. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Aling Pasing. Binantayan niya ang kanyang bahay, may hawak na itak sa kaliwang kamay at rosaryo sa kanan. Dahil alam niya, hindi simpleng mag-asawa ang kanyang bisita. Isa silang panibagong panganib at siya ang magiging susi sa susunod nilang hakbang. Ang gabi ng paanak, isang gabi ng kabilugan ng buwan,
Kasabay ng pag-ihip ng malamig na hanging amihan, biglang kumatok sa pintuan ni Aling Pasing ang mag-asawang sina Mang Lucio at Aling Rosa. 9:00 ng gabi at tahimik ang buong baryo, maliban sa mga aso't pusa na tila nag-aalburuto, tahol at iyak ang maririnig mula sa iba't ibang sulok. Aling Pasing panahon na, mahinang sabi ni Mang Lucio. Lumabas si Aling Pasing dala ang kanyang bag ng kagamitan, lampas 6 na dekadang lumang stethoscope, mantika ng niyog na hinaluan ng dahon ng alagao, mga tuyong dahon ng sambong, bawang, asin, at ang kanyang itim na banig na may simbolong pangontra sa ilalim. Mag-ingat ka, Aling Pasing, bulong ng kanyang anak na si Lando bago siya umalis. Iba ang pakiramdam ko sa mga taong iyon. Tumango lang siya at sumakay sa kariton ng mag-asawa. Tahimik ang biyahe papunta sa bahay ng mga ito, isang luma at kalbo ng kubo sa gilid ng gubat. Tila palaging may nakatingin sa kanila mula sa mga punong kahoy, pero walang makikitang anino. Pagdating nila sa bahay, tila may nababagang init na bumalot sa loob. Sa halip na lamig ng gabi, may bigla ang init na parang galing sa pugon. Pero walang apoy o kalan. Naroon si Aling Rosa, pawis na pawis at naghihingalo. Nakalatag siya sa sahig na may banig na kulay itim at pula. Bakit hindi sa higaan? Tanong ni Aling Pasing. Dito siya mas komportable, sagot ni Mang Lucio, habang naglalagay ng kakaibang usok sa isang paso. Tila sinusunog ang isang tuyong dahon na may matapang at mapait na amoy. Orasyon yan, anya, pangkalma ng bata sa sinapupunan. Hindi na kumibo si Aling Pasing. Sa isip niya, hindi yan orasyon. Iba yan. Pang-akit yan ng masamang espiritu. Nagsimula na ang pag-iri ni Aling Rosa. Ngunit sa bawat ering, hindi normal ang lumalabas na tunog mula sa kanyang bibig, parang ungol ng hayop na nasasaktan, na maihalong pagmamaktol. Bumigat ang hangin. Nagsimulang lumamig ang paligid. Habang pinapaanak, napansin ni Aling Pasing na tila walang dugong lumalabas kahit pa pumutok na ang panubigan. At ang panubigan kulay itim. Diyos ko, napabulong siya. Hindi ito normal. Isang iring pa, Rosa, sabi niya. Kaya mo yan. Biglang nagtaas ng ulo si Aling Rosa at tumingin ng diretsyo sa mata ni Aling Pasing. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Lumalim ang kanyang pisngi, tumalim ang kanyang mga ngipin, at naging mapula ang kanyang mga mata. Pero isang kisap mata lang. Pagkurap ni Aling Pasing, bumalik sa normal ang mukha ng babae. Tila ba may nilalang na sumisilip sa katawan niya. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas ang sanggol. Isang bata, lalaki, pero kakaiba ang hitsura, maputlang kulay abuhin ang balat, hindi umiiyak, at may matatalim na kuko sa mga daliri. Ang mga mata nito ay bukas agad at mapula ang kulay. Sa halip na umiyak, ang tunog na lumabas sa bibig ng sanggol ay tila huni ng isang paniki. Napatigil si Aling Pasing. Gusto niyang ibalik sa sinapupunan ang bata. Pero huli na. Hawak na ni Mang Lucio ang sanggol, pinunasan ng puting tela, at saka binalot sa itim na kumot. Salamat, Aling Pasing, sabi ni Lucio. Huwag kang mag-alala, malusog ang aming anak. Pwede ko ba siyang tingnan muli? Tanong ni Aling Pasing. Hindi na kailangan. Kami na ang bahala sa kanya, sagot ni Aling Rosa, na ngayoy biglang nakatayo na, parang walang nangyari. Walang panghihina. Wala ring dugo sa kanyang katawan. Para bang hindi siya kabubuntis lang, parang wala lang. Ilang saglit pa, narinig ni Aling Pasing ang malalakas na yapak sa labas ng bahay. Akala niya ihayop, pero nang sumilik siya sa bintana, 3 nilalang na tila tao, pero may mahahabang dila at mapupulang mata ang nakaabang. Parang mga tanod, nagbabantay. Nagpapasalamat kami sa iyong serbisyo, malamig na sabi ni Lucio. Pero dapat ka nang umalis. Agad na nagsindi ng insenso si Aling Pasing sa kanyang bulsa, isang pangontra sa masamang espiritu, at habang paalis, iniluwa ng isa sa mga nilalang ang isang uri ng bato at iniabot kay Aling Pasing. Pasalubong, anila. Pag-uwi niya, itinapon niya agad ang bato sa ilog. Pero hindi niya maalis sa kanyang isipan ang itsura ng sanggol, ang amoy ng bahay at ang anyo ng mag-asawa. Mula sa gabing iyon, isang panibagong bangungot ang nagsimula sa San Roque. Ang mga bata ay biglang nagkakasakit. Ang mga buntis ay nagkakadelikadong kondisyon. At tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig na iyak ng sanggol mula sa kagubatan na parang tumatawa.
Mahiwagang pagkawala at pagkakasakit ng mga ina makalipas ang 1 linggo mula nang mapaanak ni Aling Pasing si Aling Rosa, tila unti-unting binabalot ng kababalaghan ang baryo ng San Roque. Mula sa simpleng katahimikan, napalitan ito ng mga bulong at kaba. Isang buntis ang napaulat na nawala sa gitna ng gabi, isang ginang na 8 buwang buntis, na hindi na nakita mula nang matulog sa kanyang silid. Nang buksan ng asawa ang pinto ng kanilang kwarto, kinaumagahan, wala na ang ginang. Bukas ang bintana. May mga bakas ng dugo ang yapak papalayo sa bahay patungo sa kagubatan. Ang mas nakakakilabot, may nakita raw na mga hibla ng itinim na umbilical cord, duguan, pero walang sanggol na kasama. Binalita agad ito kay Aling Pasing. At tulad ng inaasahan, hindi lang iisa ang kaso. Sa loob ng 2 linggo, 3 buntis pa ang biglang nagkasakit at naglagnat ng matindi. Isa sa kanila ang nagsabing na naginip siya ng isang pulang mata sa dilim na nakatitig sa kanyang tiyan, at tila hinihigop ang kanyang lakas habang siya ay natutulog. Nang araw ding iyon, siya'y binawian ng buhay, kasama ang batang nasa kanyang sinapupunan. May umaani, bulong ni Aling Pasing sa sarili. Dahil sa sunod-sunod na trahedya, nagtipon ang mga matatanda ng baryo. Pinangunahan ni Aling Pasing ang pagtitipon. May nilalang sa ating paligid na hindi natin nakikita sa araw-araw. Pero unti-unti dumarami ang kanilang pagkilos. Hindi po ba maaaring aswang ito? Tanong ni Kapitana Luz, ang lider ng barangay. O higit pa, sagot ni Aling Pasing. May sanggol na isinilang na hindi para sa mundong ito. At ang mga kasamahan nito ay nagsimula ng gumalaw. Inilahad niya ang kanyang karanasan sa pagpapaanak kay Aling Rosa, ang bata na hindi umiyak, ang itim na panubigan, ang mapulang mata. Hindi ko iyon sanggol, anya. Isa yung nilalang na ginamitan ng katawan ng tao bilang daan sa ating mundo. Naisip ni Aling Pasing na bisitahin muli ang bahay ng mag-asawa. Ngunit sa kanyang pagdating sa dulo ng gubat, wala na ang bahay. Nibakas na pagkakabuhay ng tao, wala. Tila nilamon ng lupa ang bahay, at ang dating daan papasok ay natubuan na agad ng mga makakapal na damo, na para bang hindi na dinaanan ng tao sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng pangambang iyon, naghanap siya ng ebidensya, kahit anong palatandaan. Sa gitna ng paglilibot, may nakita siyang isang bagay sa ilalim ng punong kahoy, isang bahagi ng itim na kumot na ginamit pambalot sa sanggol. Tadtad ito ng tuyong dugo, at ang isang bahagi nito ay may marka, isang bilog na may mata sa gitna. Nang hawakan niya ito, nakaramdam siya ng pagkahilo, at sa loob ng ilang segundo, tila ba nakita niya ang isang pangitain, isang silid, puno ng kadiliman. Maraming babae, nakahiga sa banig, umiiyak. Sa gitna ng silid, isang nilalang na tila sanggol pero may matandang mukha at mahabang dila ang lumalapit sa kanila isa-isa. At sa isang sulok, si Aling Rosa, nakangiti habang pinapainom ng dugo ang bata. Muling napaupo si Aling Pasing at mabilis na binasbasan ang sarili ng langis na dala-dala niya. Nilagay niya ang piraso ng kumot sa isang garapon at tinakpan ng asin. Pag-uwi niya, dinatnan niya ang anak niyang si Lando na nilalagna. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ang nobya nito na si Gina, 3 buwang buntis pala, at hindi pa nila nasasabi sa kanya. Sa takot, agad siyang gumawa ng ritual, nilagyan niya ng proteksyon ang silid, nagsunog ng dahon ng alagaw, at dinasalan ang magkasintahan. May nilalang na naghahanap ng sanggol. At kapag hindi tayo naghanda, bata mo ang susunod, Gina, seryosong sabi ni Aling Pasing. Sa gabing iyon, isang kakaibang huni ng paniki ang narinig nila mula sa labas ng bahay. Parang sanggol na umiiyak, pero may halong tunog ng hayop. Sumilit si Lando sa bintana at nakita ang isang anino ng babae sa kanilang bakuran, bitbit ang tila isang sanggol na may kumikislap na mapulang mata. Walang mukha ang babae, pero ang kilos nito'y tila pamilyar kay Aling Pasing. Si Aling Rosa, bulong niya. Mula sa gabing iyon, lalong naging delikado ang gabi sa San Roque. Kahit hindi buntis, may mga babaeng dinadalaw ng bangungot. May iilan sa kanila ang nagising na may sugat sa tiyan, pero walang alaalang nasaktan sila. Ang simbahan ay laging puno ng mga nag-aalay ng kandila. Ngunit kahit dasal, tila kulang. Dahil ang mga nawawalang ina at bata ay hindi na kailanman natagpuan. At sa isip ni Aling Pasing, iisa ang sigurado, ang isinilang na nilalang ay hindi basta aswang. Isa itong alagad ng mas matandang dilim,
at nagsisimula na itong mangani at manghimasok sa bawat sinapupunan lihim ng mag-asawang aswang hindi na mapakali si Aling Pasing. Sa dami ng kababalaghang nagaganap, ang mga nawawalang buntis, ang bangungot ng mga ina, at ang aninong nagbabalik sa kanyang alaala, alam niyang hindi na sapat ang mga karaniwang panalangin at halamang gamot. May kailangang malaman. May kailangang matuklasan. At ang tanging sagot ay nasa nakaraan ng mag-asawang Lucio at Rosa. Ang pag-usisa ni Aling Pasing dahil wala ng bakas ang bahay ng mag-asawa, at tila nabura na sila sa baryo, pinuntahan ni Aling Pasing ang lumang aklatan sa kabilang bayan. Isang lugar kung saan nakatago ang mga tala mula sa panahon ng mga Kastila. Kasama niya si Lando, na bagamat may takot, ay alam na may mas malalim na misyon ang kanyang ina. May nabanggit si Manggorio noon, na may pamilya sa Liliw na sinunog ng mga tao, dahil sa hinalang aswang, ani Lando habang nagbubuklat ng mga aklat. Sa isang lumang kasulatan mula pa noong taong 1897, may natagpuan silang tala, mag-asawang Lucio at Rosa de la Peña. Pinaniniwala ang nagtatago sa kagubatan matapos matagpo ang kumakain ng sanggol sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ayon sa ulat, hindi sila nahuli. Nagtangka raw ang mga taga-baryo na sunugin ang bahay ng mag-asawa, pero wala silang natagpuan kundi itim na abo at isang batong may hugis sanggol. Parehong-pareho sa batong ibinigay sa akin. Bulong ni Aling Pasing. Ang kasaysayan ng mag-asawa lumalim pa ang paghahanap ni Aling Pasing. Sa tulong ng isang matandang tagapag-ingat ng aklatan, nalaman nila na sina Lucio at Rosa ay hindi ordinaryong tao. Sa tala ng isang preleng Kastila, tinawag silang mga tagapagluwal ng halimaw. Ibig sabihin, sila ay ginagamit ng isang mas mataas na nilalang, isang uri ng matandang espiritu ng kadiliman, upang makapaglihi at makapagsilang ng mga nilalang na hindi tao ngunit mukhang sanggol. Sinasabing tuwing ikalimang kabilugan ng buwan mula sa araw ng pagsilang, ang sanggol ay magkakaroon ng sarili niyang anyo at hihiwalay sa katawan ng nanay nito. Sa gabi ring iyon, kinakailangan nitong kumain ng laman ng isang ina o sanggol upang tuluyang mabuhay. 5 kabilugan. Nasa ika-4 na tayo, wika ni Aling Pasing habang nanginginig. Ang babala ng albularyo bilang paghahanda, dumalaw si Aling Pasing sa isang matandang albularyo na kilala sa pangalan lamang na Katuring, isang bulag na lalaking nakatira sa gilid ng ilog, na sinasabing dating mangkukulam ngunit tumalikod sa kadiliman. Aling Pasing, kilala ko sila. Hindi yan basta aswang, sabi ni Katuring. Ang anak nila ay tinatawag na sukab ng dilim, isang nilalang na isisilang para maging tagapagmana ng gutom. Hindi sapat ang orasyon mo. Kailangan mo ng sagradong abo ng alay. Ibinahagi ni Katuring ang ritual, kailangan niyang magsunog ng personal na gamit ng nilalang, buhusan ng langis na may dugo ng berheng manok, at dasalan ng 7 beses habang kabilugan ng buwan. Pero paano ko hahanapin ang nilalang kung hindi ko alam kung nasaan sila? Tanong ni Aling Pasing. Hindi mo sila hahanapin. Sila ang lalapit sa'yo. Dahil ikaw ang tagapaanak, ikaw rin ang tagapagtapos. Ang pagbabalik ng gabing may anino isang gabi, habang si Aling Pasing ay nagdarasal sa altar, biglang napundi ang lahat ng ilaw. Tumahol ang mga aso sa buong baryo. May nagsisigawang tao. Isa na namang buntis ang nawala, kasunod ng isang malakas na sigaw mula sa kagubatan. Ngunit sa halip na manlumo, si Aling Pasing ay nanatiling matatag. Sa kanyang harapan, isinulat niya sa banig ang salitang, "Hindi kayo makakalusot." Nasa ilalim ng kanyang banig ang garapon na may piraso ng tela ng kumot ng sanggol. Sa gabing iyon, tumingkad ang dugo sa tela. Umusok ang garapon, at ang usok ay bumuo ng anyo ng bata, mapulang mata, maitim ang balat at may pangil. Malapit na ang oras ng ganap na anyo, bulong ng usok. Tumayo si Aling Pasing. Alam na niya, ang nilalang ay babalik para sa huling ritual ng ganap na pagsilang. At siya lamang ang makapipigil. Ang balik ng mag-asawa lumipas ang ilang araw matapos matuklasan ni Aling Pasing ang lihim ng mag-asawa, ngunit hindi siya nakaramdam ng kahit kaunting ginhawa. Sa bawat gabi, lalong lumalala ang kanyang mga panaginip, mga imahe ng mga sanggol na umiiyak habang unti-unting natatakpan ng kadiliman, mga buntis na nakatali at hindi makasigaw, at ang batang isinilang niya, na ngayon ay naglalakad na may mata ng matanda at dila ng ahas. Isang gabi bago ang ika-5 kabilugan ng buwan, ang itinakdang gabi ng ganap na anyo ng nilalang, bumalik ang mag-asawa.
Pagbabalik sa gitna ng takip-silim habang ang buong baryo ay abala sa pagpupulong ng mga tanod at barangay volunteers dahil sa sunod-sunod na nawawalang buntis, biglang naputol ang kuryente sa buong San Roque. Naglakad si Aling Pasing palabas ng kanyang bahay at naamoy niya agad ang hindi malilimutang halimuyak, amoy ng nasusunog na dahon, dugo at masangsang na langis. At sa ilalim ng ilaw ng buwan, sa dulo ng kalye, naroon sina Mang Lucio at Aling Rosa. Hindi sila nagbago ng bihis mula noong huling gabi ng pagpapaana. Pareho pa rin silang maayos ang hitsura, ngunit may kung anong mas malalim at mas madilim sa likod ng kanilang mga mata. Hawak ni Aling Rosa ang isang sanggol, balot sa itim at pulang tela. Tahimik ito. Hindi umiiyak. Ngunit kahit mula sa malayo, nararamdaman ni Aling Pasing ang malakas na enerhiyang lumalabas sa nilalang. Bumalik kami, Pasing, wika ni Lucio. Dahil tapos na ang panahon ng pagkubli. Ngayon, kailangan naming tapusin ang sinimulan natin. Hindi niyo anak yan, sagot ni Aling Pasing. At hindi ako papayag na makapanghimasok pa yan sa iba pang buhay. Ngumiti si Rosa. Ikaw ang tumulong sa kanyang pagsilang. Ikaw rin ang pipigil sa kanyang kamatayan. Isang kurban ng kapalaran. Isang ritual na dapat maisakatuparan. Pagsisimula ng ritual ng kadiliman sa hindi kalayuan mula sa bahay ni Aling Pasing, nagsimulang magsilabasan ang mga anino mula sa gubat. Mga nilalang na hindi lubos na tao, may mahahabang liig, dila, at kulay abong bala. May iba't ibang hugis, may ibang lumilipad, may ibang gumagapang. Lahat sila ay papalapit sa gitna ng baryo. Ang pinakahuli, isang matandang babae na pinaliligiran ng itim na usok, isang punong aswang. Nakasuot siya ng pulang saya at may itim na belo. Siya raw ang magiging ina ng pagsisimula ng ganap na anyo ng sanggol. Si Rosa ang tagapagdala. Si Lucio ang tagapagtanggol. Si Aling Pasing, ang ina ng tulay, ang huling hadlang sa pagitan ng dalawang mundo. Ngunit hindi nagdalawang isip si Aling Pasing. Kinuha niya ang bote ng tela ng sanggol, dinasalan ito habang pinapalibutan ng asin at langis na may dugo ng manok, gaya ng iniutos ni Katuring. Nagpakawala siya ng orasyon, isang panalangin na minana pa sa kanyang ina, sa wikang matagal ng kinalimutan, sumilang ka sa liwanag, hindi sa dilim. Kung ikaw ay anak ng gabi, sa liwanag ka maglalaho. Sa ngalan ng may likha, pawiin ang gutom mo, at tapusin ang sumpa, engkwentro at paglalaban nagsimula ang kaguluhan. Sumugod ang mga nilalang mula sa gubat. Umatake ang mga aninong aswang, ngunit sinalubong sila ni Aling Pasing at ng ilan pang matatandang albularyo na kanyang pinatawag. Gumawa sila ng bilog na apoy at panangga mula sa mga dahon ng alagaw, asin at mga sinaunang dasal. Tumili ang bata. Isang matinis na sigaw na parang sabay na iyak at tawa. Napaatras maging ang mga aswang. Maging si Rosa, tila nasasaktan sa sigaw ng sariling anak. Hindi siya sanggol, sigaw ni Aling Pasing. Isa siyang sisidlan ng mas matandang espiritu. Sa lakas ng orasyon, nagsimulang masunog ang tela ng sanggol. Pumunit ang tela, at mula rito, lumabas ang tunay na anyo ng nilalang, isang nilalang na tila sanggol sa laki, ngunit may katawan ng paniki, ngipin ng matanda, at balingkinitang mga galamay na may kuko ng mabangis na hayop. Bagong lahi. Bagong henerasyon ng gutom, sigaw ni Rosa habang lumuluhod sa harap ng bata. Ngunit sa huling sandali, inilabas ni Aling Pasing ang garapon at binasag ito sa lupa. Sa isang malakas na pagsabog ng usok, bumalot ang liwanag sa paligid. Ang liwanag na ito'y mula sa abo ng nakaraang sanggol na isinakripisyo, isang inosenteng kaluluwang ipinanalangin ni Aling Pasing sa loob ng maraming gabi. Nasunog ang nilalang. Humagulgol si Rosa. Napasigaw si Lucio. Ang punong aswang ay nadarang sa liwanag at natunaw sa mismong anino niya. Ang pagkatapos ng ritual sa pagsikat ng araw, naglaho ang mga anino. Naiwang abo ang nilalang. Naiwang luha ang mag-asawa. At si Aling Pasing nakaluhod sa gitna ng bilog ng asin, hawak ang kanyang rosaryo, habang dahan-dahang humihinga ng malalim. Isang malaking laban ang kanyang nalampasan. Ngunit alam niyang hindi pa ito tapos. Dahil sa mga kagubatan ng San Roque may mga matang muling maghihintay. Ang laban ng komadrona matapos ang pagkasunog ng nilalang at pagbuwag ng ritual ng mag-asawa, hindi pa rin nakaramdam ng ginhawa si Aling Pasing. Kahit na nawasak ang katawan ng isinilang na anak ng kadiliman, ramdam niyang may mas malalim na puwersa pa ring nanatili sa baryo.
Sa mga susunod na araw, naging tahimik ang San Roque. Ngunit para kay Aling Pasing, ito'y katahimikang may dalang pangamba, kalmado bago ang bagyo. Pagbabalik ng gutom isang gabi, muling nanaginip si Aling Pasing. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Rosa, nakaupo sa gitna ng kagubatan, hawak ang abo ng nilalang. Ngunit ang mas nakakatakot, mula sa abo ay may umuusbong na maliliit na ugat na tila nabubuhay muli. Nagising siyang pawis na pawis, at ang buong katawan niya ay tila binuhusan ng yelo. Ang kanyang mga alaga ay hindi mapakali. Sa mga sulok ng bahay, may mga itim na langgam na hindi normal, ang iba'y may pulang batik, ang iba'y may malakristal na mata. May natira pa. Hindi pa sila tapos, ang huling ritual alam ni Aling Pasing na kailangan na niyang gawin ang huling ritual ng pagputol ng sumpa. Tinawag niya si Nakaturing at ang dalawang pinakamatandang albularyo mula sa ibang baryo, Aling Idang ng Kalumpang at Mang Tasyo ng Antipolo. Sa ilalim ng araw ng bagong buwan, nagtungo sila sa pinakagitna ng kagubatan, kung saan umano isinilang at sinimulan ang ritual ni Rosa. Ang lugar na ito ay itim na sinapupunan, paliwanag ni Katuring. Dito nagsimula ang pagsilang ng kadiliman. Dito rin natin ito tatapusin. Naglagay sila ng 6 na kandila ng itim na wax sa paligid ng isang punong kawayan, nilagyan ng asin, dugo ng itim na tandang, langis ng niyog, at pinatuyong dahon ng alagaw. Sa gitna, inilapag ni Aling Pasing ang huling garapon, ang bote ng dugo na nakuha mula sa pusod ng sanggol bago ito nawala. Pag-angat ng kadiliman habang isinasagawa ang orasyon, dumilim ang langit kahit hindi pa hating gabi. Mula sa mga puno, nagbagsakan ang mga dahon, at may malalakas na huni ng mga hayop na tila umiiyak. Pumipintig ang lupa. Tumatayo ang balahibo ng lahat. Biglang lumitaw si Aling Rosa, ngunit hindi na siya ang dating siya. Ang anyo niya ay kalahating tao, kalahating nilalang. Ang balat niya ay parang balat ng ahas, ang matay pula, at ang dilay mahaba't humahampas sa hangin. Iaydan gveld ng gutom, sigaw niya. At kayo ay hadlang lamang sa bagong panahon. Ang tunay na laban sumugod si Rosa, ngunit pinigilan siya ni Aling Pasing gamit ang isang banig na may orasyon, ang pinakahuling pamana ng kanyang ina. Habang sinasambit ang sinaunang dasal, nagsimulang bumuka ang lupa sa paligid, at isang apoy ng liwanag ang lumabas mula sa gitna. Hinila ng apoy si Rosa, pero lumaban siya, sinubukang takasan ang puwersa ng liwanag. Sa huling saglit, itinapon ni Aling Pasing ang rosaryo ng kanyang ina sa apoy, isang huling sakripisyo. Sa ngalan ng mga sanggol na iyong sinira, ng mga inang iyong pinahirapan, matapos nawa ang iyong lahi ngayon din, sigaw niya. Isang malakas na sigaw mula kay Rosa, at sa isang iglap, pumutok ang liwanag sa paligid. Nawalan ng malay si Aling Pasing. Pagmulat sa katahimikan nagising si Aling Pasing sa gitna ng mga abo. Wala na ang mga kasama niya. Wala na rin si Rosa. Ngunit sa paligid, wala na ring aninong gumagalaw. Walang malamig na hangin. Walang yapak ng mga nilalang. Tahimik. Sa gitna ng abo, naroon ang kanyang rosaryo. Hindi ito nasunog. Ngunit nagbago ang anyo, kulay pula, tila kinulayan ng dugo. Matapos na ang laban, bulong ni Aling Pasing. Pero hindi pa tapos ang kwento. Ang katapusan at pagbabago ng baryo sa muling pagbubukas ng mga mata ni Aling Pasing, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Wala na ang init ng digmaan, wala na ang alinggaw ng dasal at hiyawan ng mga nilalang. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ramdam niya ang katahimikan ng baryo sa paraang payapa. Ngunit alam niyang, hindi lahat ng katahimikan ay walang kapalit. Pagbalik sa baryo San Roque pag-uwi ni Aling Pasing mula sa kagubatan, sinalubong siya ng mga taga-baryo, takot sa mga mata, ngunit may pag-asang naghihintay sa kanyang paliwanag. Hindi pa man siya nakapagsalita, yumakap na sa kanya si Liza, ang inang buntis na kamakailan ay muntik nang mawala sa kakahuyan. Salamat, Aling Pasing nawala na po sila. Wala na yung mga anino, hikbi ni Liza. Ngunit hindi sumagot si Aling Pasing. Napatingin lamang siya sa langit, kung saan unti-unting sumisikat ang araw. Pagluluksa at pagpapasalamat ilang araw matapos ang laban, nagsagawa ng isang simpleng seremonya sa baryo. Inalay ito para sa mga sanggol na nawala, sa mga inang nagdusa, at sa mga albularyong sina Katuring, Aling Idang, at Mang Tasyo na hindi na nakabalik mula sa kagubatan. 3 upuang walang laman ang inilagay sa gitna ng plaza, pinalibutan ng mga puting bulaklak.
Tahimik si Aling Pasing. Hindi siya nagsalita sa buong seremonya. Sa halip, pinanood niya lamang ang mga batang naglalaro, ang mga buntis na inang masaya ng muli at ang mga amang ayoy mas panatag. Hindi na nila muling babalikan ang lugar na ito, bulong ng isang matanda. Pero may iniwan silang tatak, sagot ni Aling Pasing. At ang tatak na yon, kailan mai hindi mabubura. Ang bagong simula ni Aling Pasing makalipas ang isang linggo, isinara ni Aling Pasing ang kanyang maliit na klinika sa baryo. Sa halip, nagtayo siya ng bahay-paaralan para sa kabataan, kung saan itinuturo niya hindi lamang ang tamang pag-aalaga sa buntis at sanggol, kundi pati na rin ang sinaunang kaalaman tungkol sa mga nilalang sa dilim. Isang gabi, lumapit sa kanya si Liza na ngayoy malapit ng mga anak. Nay Pasing, kayo pa rin po ba ang magpapaanak sa akin? Umiti si Aling Pasing. Hindi na ako gaya ng dati. Pero andito pa rin ako para sa iyo. Ngayon, may panangga ka na. Hindi na tayo bulag sa dilim, bantay ng San Roque, hindi na muling nakita sa baryo sina Lucio at Rosa. Ngunit minsan sa gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nakapapansing tila aninong nagmamasid sa kagubatan, hindi lumalapit, hindi umaatake. Para bang natatakot na sa liwanag. Mula noon, naging bantay ng San Roque si Aling Pasing. Tinawag siyang iina ng liwanag din ng mga bata. Para sa ilan, siya'y isang bayani. Para sa iba, isa siyang tagapangalaga ng lihim, dahil alam nilang hindi lang basta kwento ang lahat ng nangyari. Ito ay isang paalala. Isang babala. Isang katotohanang pilit itinatago ng liwanag. Huling babala sa pagtatapos ng kanyang kwento, iniwan ni Aling Pasing ang mga salitang ito sa kanyang mga estudyante, ang bawat sanggol na isisilang, ay may kasamang pag-asa. Ngunit kung ang sanggol ay bunga ng kasinungalingan, kasama ng kanyang unang hininga ang kamatayan ng ibang buhay. Kaya't kung sakaling may kumatok sa gabi, humihiling ng tulong, huwag agad kayong magbukas ng pinto. Baka ang tulong na hinihingi ay tulong sa pagbuo ng inyong kapahamakan. Livi 111